Sa anumang halaga o kung ito ay isang produkto, ay maaaring maging arbitraryo hanggat gusto mo sa anumang pagkakasunod, sunod upang pagsamahin sa mga grupo, alinman sa mga termino, oo, tulad ng dito, o mga kadahilanan na rin. Alam mo ba ang pagbabawas ay pareho ng pagdaragdag? Dito lang pangalawa, ipagpalagay natin dito B. Oo, idagdag natin ang lahat ng bagay na may negatibong B, ibig sabihin upang ibawas. Ito rin ay nalalapat. Halimbawa, ikaw ay isang estudyante sa ikalimang baitang at iniisip mo, kung gayon bakit ko ito dapat malaman? Ginagawa ito upang gawin itong mas mabilis. Kung ano ang bibilangin, ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang mga tiyak na halimbawa kapag ito ay para sa iyo. Ang panuntunan ay kapaki-pakinabang para sa pagbibilang ng isang bagay ng mas mabilis. Pagsamahin mo lamang ang isang bagay sa mga grupo at hindi mo nakakailanganin ng calculator sa sandaling ito. Hindi ka mag-aaksaya ng 1 minuto doon, ngunit gawin lamang ito sa iyong isip. Tingnan halimbawa sa ika-4 na ehersisyo, ang ilang mga numero ay simpleng hindi ka pani-paniwala. Oo, may mga thousands. Sa katunayan, kung alam mo ang mga patakaran na ito, maaari mong gamitin ang halimbawang ito. Lutasin ang napakabilis. Subukan natin ng magkasama. Magsimula tayo sa karagdagan. 327 plus 1.2 plus 0.73 plus 8.8. Tara, at pagsamahin natin ang mga ito sa mga grupo. Ako'y pagsamahin ang ilan sa pula. Ang ibang mga i-define ko ay sa asul, 1, 2, at 8.8. At dito, 0.73 at 327. Tignan, simulan natin sa mga ito. Sa pula, pagkatapos ng decimal point, may dalawa tayo dito. At dito pagkatapos ng decimal point, ito ay 8, 2 plus 8, magiging 10, oo. Ibig sabihin, kailangan nating magdagdag ng isa pa sa pagdaragdag ng integer. 1 plus 8. Magkano kaya ito? 9 plus 10, oo. Ibig sabihin, isasulat natin 10. Mayroon tayong dalawa na desimal, ngunit sa huli ay mayroon tayong integer, daragdagan. Kaya napaalalahanan muna natin ang fractional part. Oo, 2773, 27 plus 73. Magkano kaya? 100, 100. Ibig sabihin nito ay kailangan nating magdagdag ng isa sa kabuuan ng mga integer kapag nagdaragdag na tayo ng 3 at 0. Dahil mayroon tayo kung ano ang mayroon na tayong fractional, ito ay nagiging isang integer. 3 plus 0, 3 plus 1, 4. Ito ay naging 14. Ibig sabihin, imagine, mayroon tayong 4 na decimal at nakakuha tayo ng isang integer sa susunod na total na maaaring marating natin upang dito. 3.5 at 16.5. Kita mo? Oo, kaya kailangan mong maghanap ng isang bagay na maaaring pagsamahin. Ibig sabihin, parang palaisipan, may isang piraso ka, ang pangalawang piraso. Oo, meron ka 4 na bahagi at kailangan mong ikonekta ang dalawa sa mga ito upang ang mga ito ay tama lamang doon. Tulad ng parang pinagsasama-sama mo ang isang puzzle, well, panoorin ang 5.5 madali, oo, ngunit napakasimple dahil ikaw sa huli, kailangan mo ng 10. Hanapin o 5 at 5 ay magiging 10 o. Kailangan namin ng isa. Pagkatapos ay idagdag sa halaga, integer parts. 3 plus 16, ilan ang 19 plus 1 are 20 o 20 plus. At ngayon, ito ay 597. 4, 3. 97 plus 3. Magkano ay 100 muli ang isang ito? Kinuha namin at idinagdag ang 5 plus 4, 9 plus 1 per 10. O 10 sa huli ay nakakuha kami ng 30. Ibig sabihin, 4 na decimal kami. Sa huli, meron tayong isang simpleng integer. Kaya ngayon ay kunin natin ang mga piraso ng palaisipan na ito. Hanapin mo ang sarili mo. Tingnan mo. May 7 tayo dito, 4 dito, 93 dito, 96 dito. Buong 100, di ba 6 plus 4. Tingnan mo ang daan ay magiging eksaktong 100. Oo, at pagkatapos ay mayroon tayo nito. Dito na ang isa pang 793 ay magiging 100 din. Ang lahat ay napakasimple. Ibig sabihin, pula na may pula, ito ay pagpunta sa 100. Kailangan nating tandaan ang isa sa ating isip. Oo, 0 plus 9. Magkano ang 9 plus 1 sa 10? Add. At dito sa atin ang pareho. Pareho. 100. Ano ang ibig sabihin nito? Plus isa sa isip. Idagdag natin 15 plus 14. Magkano ang 29 plus 1? Sa isip mo, 30, 40. Tingnan mo, kahanga-hanga lang. Nagkaroon kami ng ilang mga hindi kapani-paniwala na mga fraction o decimals. At sa huli ay nakakuha kami ng isang regular na integer. Isa pang sum ng mga decimal. Tapos mag-move on na tayo sa multiplication. Kaya tingnan natin, 745.
Oo, interesante ito. Ano kaya ang magagawa natin dito? Meron tayong daan-daan dito, may libo-libo. Oo, may daan-daan din dito. Oo, dahil kung may daan-daan at daan, pwede mo itong idagdag. Oo, mas madali. At meron din tayong thousands dito, syempre. Kaya magsama-sama tayo para sa grupo na ito. Sige, simulan natin sa pinakamahirap. Ang thousands, oo, 745. Kung gaano kalaki ang kulang natin para maging 1. 255, parang, alam mo, parang in order, kaya meron tayong ganito, 1. Oo, kaya kailangan nating gumawa ng isang bagay. Idagdag ang isa, 10 plus 9, 19 plus isa, 20 plus, at dito meron tayong 15 plus 85 din isang daan. Oo, ito lumalabas, kaya may isa sa isip, 7 plus 7, 7, 14 plus isa sa isip, 15, lumalabas, 35. Yun na, ngayon, lipat na tayo sa multiplication. Kailangan nating gawin yung pareho. Kailangan nating pagsamahin ang mga ito. Oo, iyan na. Sa kasong ito, halimbawa, narito ang mga bracket. Oo, nag-draw pa ako ng konti. Exactly like colors kasi sa tingin ko ito ay mas interesting at kaya. Sa visual, agad kitang bibigyan ng pahiwatig. Oo, pinili ko ang mga halimbawa na ito para sa'yo. Lagi tayong may tatlong multiplier dito. Dalawa sa mga ito ay pagsasama-samahin natin sa isang grupo. Ang B at C ay parang dalawang pusa, oo, na magkatulad, na parang dalawang piraso ng mga palaisipan. Pagkatapos sa dulo ay dadamihan natin ito ng isang aso. Oo, ng isang aso, hanapin natin ang mga pusang ito sa lahat ng dako. Sa unang halimbawa, ang mga pusang ito ay kailangang gawing 10, halimbawa, o 100. Oo, ibig sabihin, meron tayong isang bagay na madaling gawing aso pagkatapos na maparami. Ang pagpaparami nito ng 100 o 10 ay mas madali na paramihin oo sa pamamagitan ng pagsasadoble ng 10. Kapag pinarami ng 3 ang 10, magiging 30 ito. Oo, kapag pinarami ng 300, magiging 300. Tingnan. Dito, tingnan ang 134. Parang sa akin, ito ay amoy na amoy. Tulad ng aso, ibig sabihin medyo kakaiba oo sa fraction, hindi natin maaring gamitin ng madali. Kaya tingnan, 0.2 ay ang meron tayo. Oo, 2 piraso. Divide both the numerator and denominator by 2 to get 1/5, meaning this is the fifth. 0.2 is the same as 1/5. The fifth, if we multiply 1/5 by 50 talaga, 50 na lang. O, hatiin sa 5. Parehas sa 50 at 1/5 pareho kapag 55 na tayo. Magkano sa atin ay 10? Oo, natagpuan natin. 2 pusa, muna natin palaguin ang 50 sa 0.2. Makakuha tayo ng 10 sa kapalakihin ng Juan buo na 334. Kapag may kailangan tayong palakihin na anumang decimal sa 10, kailangan lang nating ilipat ang kudlit sa kanan. Ibig sabihin, ito na sa dito, ito na dito. Ibig sabihin, 13, oo. Ilagay ang isa, sa likod ng 3. Tapos ay 4, 13, 14 ang 10. Sa susunod na ehersisyo, hinahanap natin ang 2 pusa. Tingnan mo, 11, 5. At dito ay negatibong numero. Magkakaroon tayo ng negatibo, negatibong kasagutan ay 505. Ano ang 0.5? Ito ay 1, 2. Ibig sabihin, kalahati lang. Sabihin natin, kung 14 ay i-divide sa 0.5, ang resulta natin ay 7. O 100 kapag dividido sa 0.5. Ang resulta ay 50, palaging hinahati sa kalahati, 0.5 x 20. Ang resulta ay 10. Oo, ibig sabihin ay dito tayo nagmultiply ng 50 at dito tayo magmumultiply ng 100. Kailangan nating ilipat ang decimal hindi sa isang digit. Ibig sabihin, hindi sa isa, hindi sa isang numero, kundi sa dalawa dahil 0, oo. 2 0 ang inilipat natin muna dito at 0.8 parang may natira at pagkatapos dito, ibig sabihin 8 buo lang pala lahat. Yun na, kaya sa susunod na halimbawa, titingnan natin ang 25 at 4. Tingnan mo,
kung ano ang fraction na ito ay 100. Ito ay isang decimal, ito ay isang maliit na kakaiba, ito ay magiging isang aso at isang pusa, magkakaroon tayo ng mga pusa. Dito 25 dividido sa 4, magkano ang magiging 25 dividido sa 2? Ito ay magkano ang 50, 50 multiply muli sa 2, ito ay magkano ang 100, ito ay lumiliko out 1.47 para sa 100 kailangan mo ring maging dito. Magdala ng isang kuwit sa pamamagitan ng 2 digit at isang kuwit papunta 1 to 147. Ayun na.